Hello mga ka-Fludor sa Pilipinas Market. Ngayon ay Miyerkules. Gawa naman tayo ng mga trending stock ngayon sa ating PSE. So, FGen lumilipad. Asia-based Group lumilipad din. First Philippines Holdings lumilipad din. Plus, Bloom, Cusco. Ngayon, ang krudo, palitan, nasa 84.765. Umangat na naman. Aguroy. Mga ka-Fludor, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakapag-subscribe, pakipindot naman please para naman madagdagan yan para dumami kayo. Salamat sa mga viewers. Balita, PSEI nasa 6291.26, up siya ng 0.56. Ngayon, malapit na mag 6.3. Sana mag-breakout na sa 6.3. Yan yung mga advance natin, FGen. Yan yung mga pag-usapan natin ngayon. Most active sa mga blue chip, yan, puro green, no? Ganda. Tuloy-tuloy sana ganito, puro green. Green grass of home. Manila Water, mga 0.14%. Pag-usapan natin mamaya yung tubig. So, crudo, yan, nasabi na natin 84. Tapos, ang palitan sa USD, pesos, magkano para sa mga OFW dyan? Nasa 61.60. Cusco, last nating review ay dito, sabi natin pwedeng dumiretso, pwedeng mag-pullback bago siya angat sa taas, So, ginawa, dumiretso na lang siya. Nag-pullback konti, pero dumiretso, sa taas. Yan. So, tanggalin natin to para malinaw sa tingin sa ating mga mata. So, na-breakout niya yung ang atong gusto natong ipa-break, yung 8.36. So, na-break na niya yan. So, yun to. So, itong 18.36 maging na natin yan, tawag niyan, support. So, sa nakita natin ngayon dito kay Cusco, saan ba siya ngayon? Ito na ba yung all-time high? Hindi, meron pa. So, meron tayong sell order block dito sa taas. So, meron pang 11 na kailangang i-break, ni Cusco. So, sa ngayon, ang target ni call ay nasa 13, medyo masakit yung leg natin, Go, Roy. Matanda na. So, kailangan talaga niya i-break yan. So, mayroon ba tayong resistant dito sa kaliwa? So, meron tayong nakikita dito. May mga 8.91 diyan. Ito yung maging resistant natin. Yan. So, ganun lang. Tingin ka dito sa kaliwa. Yun, doon ka kukuha sa resistant. Kung saan yung presyo na umangat siya tapos biglang bumagsak, nag-pull back. So, yun yung gawin mong mga resistant. Ibig sabihin yan, na pwede pagdating ang presyo diyan, pwedeng ito, meron din dito, yan, na may mga weak diyan. Pwede niyang mga resistant din yan. Ganyan lang naman yan, eh. So, maaari ito si Cusco, pwede niyang i-break iyang na yan. Ito, i-break niya yan, nilagipit natin diyan. So, pag na-break niya yan, pupunta naman doon sa taas yan. So, sa kandila niya ito, pag ganitong kandila, bullish na bullish yan, Maraming buyers. So, ibig sabihin may seller, pero itinulak ulit ng mga buyers. So, walang ganong volume, pero ito siya, pwedeng gumanon yan, So, pullback. Ganyan lang naman yung mga presyo, up and down, up and down. Kaya, pag kumita ka na, mag-take profit ka na, Huwag hintayin na bumagsak pa. So, target price natin is 11. Diyan, sa mga brokers is nasa 13, So, si TradingView, may target ba siya kay Cusco? Kaya natin. So, meron siyang forecast na 14, Yan, 14 yung forecast. So, yan. 11 tayo. So, yan lang muna tayo, di ba? Yan lang muna yung natin. So, target price kay Cusco. Ibig sabihin, pag umangat yan doon, may kikitain kang 30%. Si Cusco pala, ito yung mother ng mga Is&R, yung Keeper, tapos yung si Pure Gold, yung ito yung mother niya na company, Bloom, last nating review dito, ganun. So, ganun pa rin. Hindi siya gumalaw gaano ngayon,
yun pa rin yung nag-close siya, yun pa rin yung bukas. So, umpisa pa kasi. So, ganun pa rin yung pananaw natin kay Bloom. Sa mga hindi pa nakapanood, ito yung mga nakagrade, yan tayo nag-umpisa eh. So, si Bloom, baka pwedeng gumanon, 4, 3, 4, 5 yung mga target price ng ating ano. So, hindi na natin elaborate gaano kasi na-touch naman natin dito. Panoorin nyo lang to last 23 hours ago. Yung Bloom, nandyan yung kumplito ano. Update lang natin. Next, si Plus. Si Plus, ang sabi natin mag-pullback diyan sa angat. So, ang ginawa, linaliman pa, ano, ginanon pa. So, wala yan. So, pero pullback siya. So, burahin natin para ano. So, yan siya ay ito, nandito siya ngayon sa 11.72. Kailangan niya i-break naman itong 11.82 at saka yung 13.38 para talaga siya magdiridiretso doon sa taas. Ano, may marami tayong mga sell order block. Target price ng ating mga broker, 26, 27, 28. Yan yung mga, pag mga broker mo yan sila, mayroon, yung mga broker naman, mayroon silang mga ano research ginagawa na tapos mayroon silang sinasabing mga target price. Ito yun si TradingView, mayroong forecast na yun tayo na 30, nasaan na? Hindi lumabas yan. Price target, 36, 30. So, 36, so, magka doon. So, malayo-layo pa ang papatunguhan ni Plus, ano? Pero bago yan mangyari, kailangan pang-break niya yung mga resistant na yan. So, baka maganon lang yung presyo, ano? Ganyan, pasangat. So, ganon. Trigger tong ano niya, liquidation. I-liquidate niya yung sell order block. So, hanggat darating doon sa target price na gusto natin. So, kung dito ka bibili ngayon, so, mataas mo almost 100% ang tubo, ano? Long term lang. So, mayroong siyang buyers dito. So, yung mga pula niyan, yung mga seller. So, pagdating na ng presyo, pwede mag-pullback, ano? So, yan yun si Plus naman. Bago tayo tumuloy, paalala ulit, huwag kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Si First Philippine Holdings Corporation. So, 88 ang presyo niya ngayon. Gumawa siya ng bullish flag, ano? Yan. Bullish flag ang ginawa niya. Tapos dito, ano pala, nag-breakout siya dito. Dito yung bullish flag niya. Yan. Tapos dito sa baba, meron siya dito, ano, yan. So, nag-breakout siya. So, kailangan talagang i-break pa niya ito, yan, no. Yang, ano na yan, yung 8895, kailangan lagpasan yan. Dapat magkaroon siya ng kandila na ganito, ano. Anong nangyari? Ganun na kandila. Ganyan, mga lalagpas doon sa taas, ano, tabingi lang. So, ang target price niyan, itong pagbase sa bullish flag, ang poste ang gawin mong target price. Target price, ganun lang yan. Dalhin mo dito, pwede diyan, depende rin sa gusto mo. Gusto mo ng malaki, diyan mo ilagay. Kung gusto mong maliit lang, diyan mo ilagay. So gusto natin malaki, 110 ilagay natin, ano? So tingnan natin dito sa kaliwa, ano bang ginawa niya dito? So meron tayong ito. So all-time high na kailangang i-break baguhin yan. So malaking chance yung ano natin ginawang poste ano na bullish flag na pwedeng ma-hit yan si First Philippine Holding Corporation. Ano bang mga ano nito negosyo? Utilities, alternative power, so kurente din pala siya Tapos tingnan natin. Bago lang to revenue, hinigaano, earnings, dividends. So, okay naman yung dividends, namimigay naman pala siya ng dividends Makita naman, overview, engage in power, generation, real estate, development, manufacturing, blah, blah, blah. Marami siyang involved na So, mahataw siya. So, kaya ba niyang i-break out yan? So, kailangan talagang i-break niya yan para mapunta doon sa taas. Gagawa siya ng all-time high. So, namigay siya ng dividends 1.1. Malaki-laki din pala Ilang beses pa siya namimigay ng dividends? Dalawang beses pala namimigay ng dividends. So, di rin masama, Merong matatanggap din habang naghihintay ka. ABG, yun yung last natin dito na ganyan, bullish flag. Yun ang bullish flag, nag-breakout. So, may IPO label. So, baka
yan ay pupuntahan niya yan. So, ganun pa rin yung ano natin, ano, itong target price natin kay EBG, yung IPO level ang tinatumbok natin, ano. So, kung nagbili ka, nung ano dito, breakout niya, yun, no, may 13% na. So, masipag-sipag lang maghanap. Hindi lang tayo makapokus sa blue chip. Dito din sa mga small cap na pag umangat siya, so price action, kung marunong ka mag-ano, pero wala tayong hawak nito, wala tayong pambili. So, yan yun si EBG. FGIN, ito, lumipad, oh. Sabi natin dito, dati nandito siya sa loob ng kanyang channel. So, kailangan niyang i-break yan. So, lumipad eh. Anong dahilan bakit lumipad? Wala namang may Diyos ba? 12 hours. Barito makes more than 5 billion takeover bid to EDC Bloomberg News. Barito, ano ba yan? Ano ba ang relation sa ano? First Gen post quarterly net income. Wala naman eh. Ito, ewan ko ano yung connection nitong nandito sa kanya eh. Baritos eh. Mata oh, 21. Ilang porsyento yan na lumipad siya. Galing dito. Yan no. 33% kung dito ka nakabili pala eh. Dahil sa dividends na ipon, yan no. Ito yung ganda pag may dividends tapos lumipad. Yan yung maganda eh. So, itong FGN, mga Lopez yan eh. Umahataw. So, meron tayo dito, yung 30.1, kailangan niyang ano niyan, ano. So, lumabas na siya dito, dapat ito, kailangan niya i-break yan. Yan yung 23 dito banda. I-break niya yung 22. Meron tayong 30 dito na ano, may sell order. Target price is 17.12. So, na-hit na yung target price ng ating mga broker, ano. So, para siya ay umangat, ay bago maggagawa naman ng ano yan. Baka i-hit tong ito dito. Pinakamataas na yan. Babalikan niya, ano. Mga ano dito. So, yan yung maging ano, all-time high. So, target niya yung all-time high, ano. Para naman, sa kabuuan, may channel siyang ginagawa. Ito yung channel na ginawa niya eh. Ay, okay. May channel siyang ginagawa dyan, no? Yan. So, channel. Tapos, kopiyahin mo yan. So, yan. Nandito sa button pa talaga siya sa channel. Kaya, umataw, umangat, ano. So, congrats sa may mga hawak kay FGIN. Humahataw. Isang araw lang yan, 33%. Grabe. Ganito sana palagi, ano, mga stock ng Pilipinas. Ang FGIN ay hindi siya kasama sa blue chip. Eh. Nasa ano yata to, mid-size cap siya na belong. Eh. Saan ba? Wala. Kahit sa mid-size cap pala, wala eh. So, blue chip. Wala din pala siya sa blue chip. So, nasa ano siya? Mga penny stock pa siya na bilong. So, pero humataw, ano, mga doon yata nakapokus ang mga, ano, foreigners sa mga penny stock. So, congrats sa mga may hawak kay FGIN. Adios, mi amigos. Maraming dagang salamat sa inyong tanan, babus.